Patay sa panambang ang pamangkin ng alkalde ng Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, pinapaybay niya at ang kanyang mga kasama ang National Highway ng Sitio Panang nang bigla silang parinilin nang hindi pa tukoy na salarin. Nakasakay ang mga suspect sa isang minivan na walang plaka. Napalil din ang dalawa niyang kasama. Dinala sila sa pinakamalapit ospital pero malaunay na sawi ang pamangkin ng alkalde. Patuloy pa ang investigasyon at nagsasagawa na ng hot pursuit operation ang mga otoridad. Sa pila libro na piso ng 40 milyong piso halaga ng shabu na dala ng isang pasahero sa Nania Terminal 3. Improvised na libro gawa sa kahoy ang kinagsigda ng iligal na droga. Agad inaresto ang pasahero at dinala sa PIDEA para sa investigasyon. Mahaharap siya sa asunto. Dumagundong ang buong Austin Street sa tuktok ng mga tambon habang sunod-sunod ang buga ng apoy ng mga nasa-fire band. Bukay na bukay din ang kalsada sa iba't ibang pakulo ng mga street performers mascots. Fiesta, hindi lang sa paningin kundi pati sa pandinig. Ang nangyaring pagtatanghala ng mga Lion at Rubber Band na umiikot sa iba't ibang establishmento para mag-atita ng swerte sa mga negosyo. Ang mga bata may sarili ring bersyon ng Lion Band na gawa naman sa karton. Sari-saring atraksyon nga ang kasalubong kaya naman enjoy ang mga dumagsalito sa oldest Chinatown in the world, ang Binondo. Kahit ang foreigner na ito na galing pa raw ng Missouri, USA at first time makikita sa Pilipinas. I better not miss this. This is a once-in-a-lifetime opportunity. A little overwhelmed, but it's crazy. I love this. Ang OFW na si Jeffrey, itinaon daw talagang magbalik bayan ngayong Chinese New Year. Although nag-celebrate po sila sa Vietnam ng week-long celebration for the Chinese New Year, iba pa rin po yung experience dito sa Philippines. Kasi po, kasama yung family, kasama yung mga friends ko po. May mga nag-alay rin ng insenso at namili ng mga charms at pagpatuwende para sa good health. Sabi ng mga eksperto sa feng shui, ngayong year of the fire force, The word is kontra sa Tai Sui. It means also protection. So, with just like this, yung Tai Sui, people keep it on the wallet, the phone case, the material case, because they believe that it will bring them luck and more wealth, more prosperity. Siyempre, magsisipag ka rin. Hindi lang gana sa swerte. Siyempre, kailangan rin natin mag-hirap, di ba? At mag-dasal rin. Football naman ang bet na marami. Marami rin ang hindi na nagpapamili ng mga tikoy at kopya dahil sa usapan ng pagkahaba-haba. Bakit nga ba nananatiling takot ang mga tikoy? Dahil unang-una yung pagiging bilog, hugis kayo na siya, dapat wala siyang kantong, it means walang problema, di ba? Pangalawa yung pagiging matamis lang, so it signifies your sweetness to each other in a smoother life ahead. Pangatlo naman yung pagiging malagkit, ito yung pagdikit ng swerte, all the close family ties. Alas dos naman ang hapon ng mga kada resident secretary. Kasama ni Manila Mayor Isko Moreno Palos, Chinese ambassador to the Ano grade ng mataba yan? Nalagyan ng ampaw, tikoy at mga candies. Ano grade? Kulay na fruit, ng iba't ibang Chinese organization ang lumako. Ha? O 75. Kaya kahit gabi na, wala pa. Kausap ni Gumangan ang pamilya dito sa Pilipinas. Pero kung pagpapalaya kay Gumangan ang usapan kung wala manong kasunduan sa pagitan ng Ukraine at Pilipinas na makatutulong sa mga ganitong kaso.
Kaya tutulong umano si Tulfo sa pakikipag-ugnayan sa DFA at Department of Migrant Workers para makabuo ng kasunduang tutugon sa mga Pilipinong nasa conflict zone tulad ng kay Gumangan. Binanggit naman ng Ukrainian ambassador na ongoing ang paghahanda ng isang joint labor agreement sa pagitan ng Ukraine at Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, darating po na ang 24 oras. Isa pang pagkain na recover mula sa lumubog na aeroplane crash First State 3 sa Basila ay sa Philippine Coast Guard. Naipit ang bangkay sa debris ng tindahan sa loob ng bato. Sa kabuuan, nalilima na ang layangat at pinalukay ang mga labing mula sa loob ng lumubog na bato. Ano ba yun? Yung tuba? Sa economy ang accommodation. Patuloy ang pagsisid ng technical scientists ng PCG para hanapin ang mga pang nawawala. Sa kabuuan, mauna sa 50 at firmadong nasawi sa pagdulog ng bato. parang yung bago parang matulog eh. Parang sa pang-hold up ang pagnanakaw sa barangay San Isidro at Paddle. pinagtulungang ibaba ng mga Yung wala, hindi parang hindi maganda. Naka-under, ano lang eh, underwear. Yung bilo nila ako, parang hindi maganda. Buti naka-underwear ko eh. Ayon sa Nagtagwa sa bubong. umaganitong linggo na nangyari ang pang-hold up sa 34 anyos na lalaking biktima na nasaksak pa sa liig matapos siyang nakawan ng suspect. Galaad na po ako ng mga umaga po yun. Hindi ko alam po sila bumalik ko. Kaya po bigyan niya na po sa mga oras na yun. Nagababa niya lang po tapos gusto mga patayin. Tapos yung gamit po na rin, jacket mo niya rin po. Cellphone po. Personal na kilala po ng biktima yung suspect. Tapos po, Ang yun po, dami siya po ay inabangan, Ang daming pinukuha, pasalubong actually yung masaksak nagkakaya. po sa liig. Nai-report po niya agad dito sa, at nakuha po yung cellphone, nai-report po agad dito sa barangay at agresibo po ang ating mga tanod. Talagang, hindi po talaga nila pinangkalan ng hindi po nila. Hindi na na-recover ng mga otoridad ang umano'y ninakaw na cellphone at ginamit na patalim. Aminado ang suspect na si Ayet Baloloy sa pananaksak sa biktima. Madalas ani ang makituloy sa kanilang bahay. Ilang beses na rin daw siyang naging kliyente ng biktima na isang tattoo artist. May mga pagkakataon na sa bahay niya daw mismo siya nagpapatato sa biktima. Nagawa niya ang pananaksak dahil sa umano'y pang-aabuso at galit niya sa biktima. Pero itinanggi niya ang paratang na pagnanakaw. Nag-away po kami nun. Tapos, lagi kasi ako kinukuha na ng gamit sa bahay. Kaya, ginanong ko. Pinaksa ko po sa leg. Tulad ng mga power bank, mga damit, na oil, kukuha ng pa ako. Tapos, cellphone ko, kinuha rin. Sa records ng pulisya, dati nang naaresto ang suspect dahil sa mga insidente ng akyat bahay, pagnanakaw at panghuhold up sa Antipolo City. Sa custodial facility ng Antipolo Component City Police Station na Philippine ang suspect na nakaharap sa reklamong robbery. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Nang babala ang Chinese Embassy sa posibleng epekto sa bilang ng mga trabaho kung mapinsalang malo ang relasyon ng Pilipinas at China. Sa gitna ng World War nito at ilang siya, kinilala naman ang 16 na opisyal ng Munisipalidad ng Kalayaan na nagdeklara sa Chinese Ambassador na persona non grata. Nakabito sila. Ginawag ng Blue Mountain Royal Relation sa Pilipinas Kalayaan 16. Pinangaling na rin opisyal ng munisipalidad ng Kalayaan na pinagbawa ng tumuntong sa China. Nakatinig mo ako yan si Obi o ikaw na umakyat. Kunin mo yung Si Chinese Ambassador to the Philippines, kuha ko doon yung plastic Ito na po bilog. ang hindi ng ating po mga kababayan. Kagaya nung kaya pare. Sa Kalayaan, munisipyo ng Kalayaan, ay Kaya huwag lang yan kami. nagdilang mga ordinaryo ng mamamayan. Mayroon tayo sa kayat Yung mga ang Vice Mayor ng Kalayaan. Katulong sa Kalayaan, ay tumahati kapag ikasama ng West Philippine Issue ang mga Pilipino. Ang parangal po na ito, higit po sa 16 sa 16 ay parangal po para po sa ating pambayan, sa ating po mga magigiting na mga mga. Walang ibang pwede makapagkaisa sa bawat Pilipino, kundi ang West Philippine Sea, ang munisipyo ng Kalayaan, ng Kalayaan Island Group, at ang ating mga magigiting na mamamayan.
Susunod na sabihin ng mission ng ating ito sa kalayaan. Isa lang sa kanilang isusulong ang pagsuporta sa lokal na pamahalaan ng kalayaan municipalities. Sa gitna naman ng patuloy na pagsasagutan sa mga senador, ang iba pa opisyal ng Pilipinas, sila nagbabalangin bahagi ng China. Sabi ni China, ano nang napinsala at may mga relations sa Pilipinas at China, maaari daw magdulot ang pagkawala ng minuto ng trabaho ng mga Pilipino. Handa raw ba ang mga senador na bayaran ang mga mawawala ng trabaho? Ang pahayag na ito, pinalaga ng Department of Foreign Affairs. Ito daw kasi nagagamit ang economic cooperation ng mga para sa issue. Ito'y kahit ayos sa flat rate, walang batihan ang pahayag ng China dahil limitado ang ilang kontribusyon ng China sa investment inflow sa bansa, 3.76%, o mahigit 10 billion pesos lang daw ang investment pledge ng China kumpara sa 270 billion pesos sa investment pledge na natanggap ng Pilipinas noong nakaraang taon. Sa isang bagong pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Embassy na tinututulan na nila ang pamabagsak kanila laban sa kanilang bansa sa daigis na tumulong pa ng DFA para rentahan ang ilang individual sa bansa laban sa pagsasalita ng masama kontra China. Ilang meeting na pinagsalita ng Chinese Embassy support by spokesperson Carol J. Padilla dahil sa kanilang pamabagsak ito kay Chinese President Xi Jinping matapos itong dalikin ng isang caricature ng Chinese leader. Tugulong kariyera sa patuloy na pagtuliksa sa kanya ng Chinese Embassy. Because they are strict on me being silent, I guess. Ayon kay Carol Triana, susuporta nila ang bagong civilian initiative ng Akinito Coalition. Paniwala ng tagapagsalita ng Coast Guard. Isa sa kinakatakot ng China ang pagdami ng mga civilian. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 8:30. Anumang hapon, anumang panahon, kapag kami maglilingkod, ako po, Jen Hernandez. At sama-sama pa rin tayo pinilihis sa All TV. Ako naman po si Alvin Auchi. Nakala sa ABS ngayon. Ilusyon dito sa Pilipino. Maraming salamat at magandang gabi. Bayan. Programang ito ang rated SLG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nandun sa dayo. Meron akong alam, bigtaan ng lahat. Laki ang braso nila sa akin. Yun ang pwede namin tirahin. Kung bakit ngayon, matulungan namin, kaya gagawin natin lahat para may mag-isip ka kaya din. Puro may tanggol. O kuha yung namin mo. Papasalamat din ako. Kinuha mo sa akin ang lahat ng meron ko. Huwag mo lang ayaw pinakamasakit na kapalayan niya ang maganda. Sa mga bilis ng operasyon ko, 5 minuto lang ang dapat kalawa. May tanggol, tukal sa labas. May malak. Hindi inaakala na dahil sa kailangan dito sa sitwasyon. Buong-buong po kami ng mga kaibigan. Sa Dragon pelikula nila ni Vilma. Na nag-Netflix sa in Japan ba yun?
you. Sasama kayo lahat. Oo naman. Ngayon, Kasi sa Tino, wala pang Merigo. Pupunta ka Perigo. sigurado yun. Pero hindi siya nakakalapit pa. Sino? Sabi ko yun. Pinagsan mo? Makakasama ko siya. Gusto ko talaga magpaalam sa anak ko. Puro pagpamahal ako na. Hindi ka nagkakasakit, okay? Uwi ka na? Uwi ka na? Ba't ngayon ano ka pa rin? Guys! Sige, sakay ng kapatid mo noon. Paano sakay? Ewan ko paano kayo maghahati sa ano. Kayo na lang sa peanut butter. Huwag mo na sabihin binigyan ka peanut butter. Sabon na lang sa rice man. Ang bigay mo sa kanya. Iyahanap pa kita ng t-shirt. Kapalaran. Hanapin. Perfecto. Bakit naman sila nagpapatutay? Araw ko may tattoo galing sa kaya nga eh. So, may tattoo na. Naalala ko si Lila may tattoo sa kway. May kanya sa buhay yun eh. Sakay sa sakay. Isa hindi ka naman pagpapalit ako. Nakahati ako. Kala ko sa kanya. Papilya. Wala nang kapatid. Kanini ka ng tubig mo? Kanini ka? Manong mineral? Wala na. Wala kang okay lang eh. Wala kang engine. Wala kang initin. Tommy, kunin ka namin yan. Maligo muna ako. Oo, yan eh. Pumaligo ka na. Thank you, me. Tawarin mo ako na. Pinapangako ko sa'yo. Pagbabayari ko sila.